Stila, ang makita na ang bayang ipinaglaban namin ay ninanakawan, niloloko at inuuto ng sarili nitong mga anak. Nang isinulat ko noon na ang kabataan ang pag-asa ng bayan, ipinagkatiwala ko sa inyo ang kinabukasan ng Pilipinas. Ngunit paano magiging pag-asa kung kayo mismo ay nalulunod sa kultura ng paninira, inggit at pagkakanya-kanya? Bakit ninyo hinayaang maging laruan ang bayan sa kamay ng mga sakim? Sa panahon namin, tiniis namin ang pahirap ng mga Praile at Kastila. Pero ang masakit, kayo ngayon ay nagpapahirap sa kapwa ninyong Pilipino. Mas masahol pa kaysa sa mga Kastila ang ilan sa inyo. May mga traidor, mga mukhang Pilipino pero puso'y tiwali. Mga taong ang tanging hangarin ay kapangyarihan at pera. Mga bulaang propeta na kunwari ay para sa bayan. Pero ang totoo, para sa sarili nilang bulsa. Hindi ko ginugol ang aking kabataan sa pag-aaral at pagsusulat para makita ang mga anak ng bayan na gumanap bilang bagong salot na mas malala pa sa dayuhan. Ang tunay na kaaway ngayon ay hindi na banyaga, kundi kapwa Pilipino na nilason ng kasakiman. Kaya kabataan, kayo ang natitirang pag-asa para tapusin ang siklong ito. Tumindig kayo ng may tapang. Hindi tapang sa TikTok, hindi tapang sa komento, kundi tapang ng isip, tapang ng puso, tapang ng prinsipyo. Maging mapanuri, huwag magpaloko. Para kayong ginto, kaya huwag hayaan maging kalawang ang mga politikong mapanlinlang at mga lider na puro pangako pero walang puso. Kung merong panahon ng kadiliman ngayon sa bayan, kasalanan natin kung bakit tayo nananatili roon. Kung may masasamang ugali, baguhin. Kung may inggit, alisin. Kung may paninira, itigil. Kung may traidor sa paligid, huwag suportahan. Kung may sinungaling na politiko, huwag iidolo. Huwag ninyong gawing kasangkapan ang kalayaan upang sirain ang isa't isa.